for today's video, meron na naman tayong project na water rack. Sasabihin ko dito kung ano ang sukat ng bawat sa isang dito. Meron tayong 6 na pirasong 22 cm. Ayan. 22 cm na 6 pieces. Ayan. 1 by 1 na tubular ang ginamit ko nga rito. Tapos meron tayo ritong 9 na pirasong 30.4 cm. Ayan. Kaya 0.4 siya. Mamaya sabihin ko sa inyo bakit saan ko nakuha yung 30.4 at bakit 30.4 yung sukat natin dyan. Tapos meron tayong ditong parang Z na lalagyan ng pinaka-gripo niya. Actually ito pinasobrahan ko lang to na mapapansin dyan is 12.5 7 cm. Yan, almost 7 cm yan. Yan, 7 cm. Then sa kabilang side din is 14 cm. Ayan. Pero sobra yan. Mamaya ikakat ko siya. I-actual ko siya mamayang ilagay para sigurado tayo na sa sukat na mamaya. Tapos dito sa pinakapaan niya, ayan, kung mapapansin nyo to, isang diretso to. Ang sukat na to ay 235 cm. Ayan, 235 cm yung pinakahaba na isang tubular natin yan. Ayan. Sakong-sakto dapat ang pagkakaguhin natin dito. Yung pagkakakat natin dahil ito ay pinakapaan niya. Once kasi na hindi pantay yung ating pagkakaputol niyan, may tendency niya hindi lalapat sa pinakasahig yung pinakapaan niya. Tapos sa bawat sulok, mapapansin nyo dito is 100 cm. Yan. Meron siyang 100 cm. Tapos dyan ko siya kinat ng paganyan. Kinat ko siya ng triangle. Yan. Tapos sa kabilang side, ikot tayo. Yan, pag ikot, ayan. Sa kabilang side din, kinat ko siya ng 100 cm. Yan, dyan. Yan, papansin nyo, 100 cm. Same siya, magkabilang dulo, 100 cm. Yun ako naguhit. Tsaka ko siya kinat ng paganyan. Para hindi na tayo mahirapan mag-welding. At the same time, mas matibay pa yung ating ginagawa. Yung the rest nga pala na 35 cm, yun na yung matitira dito. Mula sa kabilang gunuhit natin doon na sa 100 cm mula dyan. Yan, tapat natin. Hanggang dito sa kabila ay meron siyang 35 cm. Ayan, 35 cm. Ayan, saktong-sakto yan, 35 cm. Yan. Yan, bali dalawa ganito natin. Isa nakatiklop na kanina, binali ko na isa, kaya ito na lang yung pinakabasehan natin. Ayan, 35 cm. Ito na nga isang binali ko kanina. At ito kung kinuha yung ating 30.4 na sukat kanina. Bakit may 0.4 siya? Dahil inactual ko siyang sukatan dito. Mula sa kabilang dulo na yon hanggang dito sa pinakaloob niya. Ayan, 30.4. Diyan ko kinuha yung 30.4 na sukat. Ayan. Binali ko siya, tsaka ko dyan siya sinukatang actual. Ayan. At ang nakuha nga dyan ay 30.4. Siyam na pirasong 30.4. Ayan. Ayan, dyan ko siya kinuha. Ayan, mag-assembly na nga tayo. Gumamit na nga ako dito magnetic holder para mas mabilis yung ating trabaho. Pagkakasi ganitong paraan na, ayan, katulad nga, binabali lang siya, mas mabilis siyang i-assembly. Ayan, papansin nyo, konting spot lang siya, tapos alignment agad. Ayan, yung dalawang paa niya, pinagtapat ko siya. Papansin nyo, pinagtapat ko siya, yan. Binay-script ko yung dalawang dulo niya, kailangan pantay na pantay yan. Ayan. Tapos ginuhitan ko siya para isa lang magisukat niya. Mula dito sa pinakapaan niya, ayan, kung mapapansin nyo, is 7 cm. May guhit akong 7 cm dyan. Ayan, 7 cm. Yan ang pinakapaan niya. Diyan na tayo mag-start maglagay ng tubular. Tapos sinundan siya ng lalagyan ng galon sa pinakailalim niya. Ito is 57 cm. Ayan. 57 cm. Kaya tapos susundan naman siya ng ayan, 57 cm. Sinundan siya ng 87 cm. Ayan. Tapos yung direction na yung pinakapatungan niya sa pinakataas ng jug. Yan, same lang din sa kabila. Ganun lang din ginawa ko para sigurado tayo susukat at siguradong pantay yung ating gagawin na maya pagka nag-assembly na tayo, hindi na tayo mahirapan na mag-squala o kung ano man. Ayan. Pinagdikit ko yung dalawang paa, tsaka ko siya sinukatan para mag-isang sukot niya talaga.
Yan, para mas mapabilis pa yung ating magiging trabaho dito. Yan, 87. Yan, kung mapansin nyo, kinopya ko yung kuhit dito sa pinakailalim niya. Yan. Ayan. Bago ko siya assembly, ginita ko muna siya. Ayan. Pantay na pantay yan. Ayan. Ayan na nga sinasabi kong para mabilis tayo sa guhit. Pagka may guhit na ganun ginawa natin pamamaraan, mas mapapabilis tayo sa pag-assembly. Ayan. Diba? Mas mabilis lang siya. Kaya kung papansin, hindi ko pinatong o hindi ko nakakinopya yung una kong ginawa. Kasi nga may guhit naman to. Same na same lang din yan kung sakali. Ayan. Ito na nga yung ikakabitan natin dito yung maliliit. Ayan. Yung ating 22 cm. Ini-spatan ko lang muna siya ng 3 spot o 2 spot para lang tumatag siya bago ko siya i-full weld. Ito na yung pinaka letter Z nya kanina. Yan, spot lang natin yan. Yan. Kung papasin nyo dito, 12 pa yan. Pinawasan ko na nga siya para ma-actual ko yung pagka sa kanya. Ayan, 7. Yan, binawasan ko na siya kanina kasi nasa sukat ng 14 yata. Pero ngayon, sinukat ko na rin siya ng nasa 12 cm. Squala rin para mas mapabilis. At ito na yung final natin dito. Naka-primer na siya. At the same time, masilya na lahat ng dugtungan niya. Kaya kung papasin nyo, lahat ng dugtungan niya nakamasilya. Lahat ng pinag-weldingan natin. Minasilya ko yan. Hanggang sa ilalim yan. Minasilyahan ko rin. Ayan. Para iwas tayo sa kalawang. Hindi makapasok ang kalawang dyan. Bago ko nga siya ismasilya, pinrimer ko muna siya bago ko siya imasilya. Tapos pinrimer ko ulit siya ng epoxy primer ang ginamit ko dyan. Ayan. Katulad niya kung mapapansin nyo, may spot pa siya na pinrimer ko kasi muna yan bago ko siya masilyahan. Ngayon, mamaya, pagka natuyo yan, lilihain ko, mamasilyahan ko ulit siya ng epoxy primer. Ayan. Lahat ng pinag-weldingan, ispatak ko na siya ng primer. Ito yung ginamit ko nga pala ditong epoxy primer is Build Right. Ayan. Epoxy primer. Ayan. Ito yung ating, ayan, papasin nyo yan. Wala na yung ating masilihan. Kasi pinrimer ko na siya. Ayan. Mas matibay pagka naka-primer kasi ng epoxy. At ang gusto ng kulay ng customer natin is a green. Ayan. Kaya green yung lalagyan natin dito ng pinaka-pintura niya. Ayan. Ito na nga yung ating finished product. Ayan. Nilalagyan ko na nga lang siya ng sealant para limited yung ating tiles dito. Ayan. Ayan. Lagyan ko siya ng sealant para mas tumibay yung ating pagkakagawa rito. Ayan. Kaya nga pala siya almost 30.4 yung ating sukat yan. Ang isang purpose nun ay para makuha natin isang tiles sa buo. Ayan. Hinati ko lang sa gitna. Kaya yun ang pinaka-purpose niyan para hindi masayang tiles. Thanks for watching.